ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Meron pang ganun sa ulat sa Ebanghelyo, no? Meron pang mga nangyaring mga intervals. Pagkatapos, pinagaling niya yung tenga. Ngayon, pagaling na. Nagsalita ngayon si Kristo doon sa mga nanguhuli sa kanya. Araw-araw ako nasa templo, hindi nyo inunat ang kamay nyo doon sa laban sa akin. Tapos nandito kayo ngayon, meron kayong mga daladalang tabak. Nangyari ito sapagkat ito ang oras nyo, ang oras ng kadiliman. Di merong nangyaring mga intervals. Yan. Ano sumunod? At kanilang ginakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Tatapwat sa malayo'y sumusunod si Pedro. Kita nyo? Nawala ba lahat ng alagad? Yun ang punto ko eh. Hindi naman lahat nagsitakas eh. Isa si Pedro. Bakit? Sumusunod siya. Isa pa, yung hubot-hubad. Balikan natin yung hubot-hubad na nakaumot lang. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya. Datapwat kaniyang binitiwan ng kumot at tumakas na hubot-hubad. Kita nyo? Hindi naman agad-agad din nakuha si Kristo eh. Merong sumunod nung yung mga ibang alagad eh umalis na. At alam nyo kung sino pa umalis doon tumakas? Yung humuhuli, si Malco. Ako kasi naniniwala mga kapatid, si Malco hindi na siya magpapatuloy sa gagawin niyang tatakpin si Kristo. Pero mo natanggal yung tenga mo, ibinalik ni Kristo. Meron ka pa kayang lakas ng loob na hulihin pa itong taong ito, pinagmilagrohan ka na. Yun ang punto ko. Yun ang punto ko. Hindi lang pinatutugtog nila ng buo yung ipinakikita sa Net 25. Okay lang naman yun, talagang ganun eh. Siraan yan eh. Ako, hindi ako naninira. Yung nasa Biblia sinasabi ko. Naiwan ngayon itong alagad na nakahubot-hubad, na nakakumot. Nung siya ngayon ang tatakpin ng mga siya ngayon ang tatakpin, hindi si Kristo tatakpin. Siya ang hinahabol. Ang ginawa ng alagad, itong nakakumot na hubot-hubad, nakpupumiglas, iniwan yung kumot, nagtatakbo ng hubot-hubad. Sino yun? Si Marcos po yun. Si Marcos yun. Si Marcos po. Si Marcos, mga kapatid, alagad. Yung sinasabi ngayon, iniwan siya ng lahat at tumakas. Sino tumakas? Mga alagad, lahat tumakas. Hindi. Si Marcos naiwan. Si Pedro, sumusunod ng palihim. May mga nagsitakas. Pero ang alam nyo, isa sa tumakas, yung humuhuli sa kanya na naputol ang tainga. Yan. Yun ang sinasabi ko, hindi nakadetalye yan eh. Pero kung uunawain mo yung nasa Biblia, makikita mo eh. Tingnan niyo, bibigyan kayo, hahaba lang eh, no? Nagkakatipon sila, 12, pang-13 si Kristo, mahaba la mesa. Mahaba. Sabi ni Kristo, yung isa sa inyo, ipagkakanulo ako. Ganyan. Nagbulong-bulungan na yung mga alagad. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Hindi sila makapaniwala. Isa sa kanila, hindi sila maniwala. Ako rin, hindi ko alam eh. Meron palang Bernardo Santiago doon sa lamesa ko eh. Wala akong kaalam-alam doon. Kaya, sino yun? Sino yun? Sino yun? Ngayon, hinudyatan ni Pedro yung alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa kanyang dibdib. Mahal na mahal ni Jesus tong alagad na to. Nakahilig sa dibdib niya. Hinudyatan ni Pedro. Sino yun? Tinanong ngayon itong malapit kay Kristo, Panginoon, sino yun? Sumagot si Kristo, mahina ang sagot. Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya yun. Hindi narinig ng lahat sa dulang. Ang nakarinig lang itong nakatabi kay Jesus. Kaya, siya lang ang nagsulat. Siya lang ang nakakaalam kung sino yun. Basahin natin. Pakinggan nyo ha. Juan 13:23.
Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino iyon? Sumagot nga si Jesus, iyaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Tapos, Hindi nga natalastas ng sino mang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. hindi, walang malay yung lahat ng nasa dula kung bakit niya sinabi yun ni Kristo kay Judas. Ang iniisip mo, gawin mong madali. Hindi alam ng mga ibang nasa dulang, kung ba't sinabi ni Kristo, dalian mo na kung ano yung iniisip mo, pagkanulo mo na ako, ibig sabihin. Bakit? Ang nakakaalam lang yung nagsusulat ngayon. Kasi siya yung nasa tabi ng dibdib ni Jesus. Siya po si Juan. Ganon. Ganon natin dapat tignan ng kasulatan. Ganon natin dapat tignan. Bakit naisulat ni Marcos na may isang naiwang alagad na hubot-hubad? Kasi siya yun eh. Ayan. At bakit alam nila si Pedro sumusunod? Palihim, patago. Kaya siya sabi ni Bularan, iniwan siya lahat ng mga alagad. Mali yun. Yun ang punto ko. Ngayon, sino ba tumakas? Yung humuhuli. Tumakas ba yung humuhuli? Pati kasi nahuli. Ang sinasabi kong tumakas na isa sa mga humuhuli, yung isang humuhuli na nataga ang tenga. Huhulihin mo pa ba naman? Ikaw naman, sobra ka naman tigas ng puso. No? Pinagaling ka na, sasama ka sa panghuhuli. Maraming tumakas, may alagad at mayroong hindi alagad, kasama na doon si Marco. Yun ang kabuuang istorya nun. Ngayon, ang gusto ng iglesia ni Manalo, puntusan ako. Nasabi ko, ang tumakas yung mga humuhuli. Ganito yan, mga kababayan. Yan, hindi aral yan Yan, palagay mo, mali ako, no? Hindi aral yan Istorya yan Hindi naman pinapatupad yan Ang aral na may kinalaman sa kaligtasan, yung ipinapatupad sa'yo, yung pag-aabuloy, yung pagsasantasena, yung mga kung ano-anong gampanin. Yan naman, hindi naman gampanin yan Hindi gampanin yan Ganun pa man, hindi lang, pinalalabo lang nila. Kasi siyempre gusto nila kung masakit, papalabuin nila. Pero kung papatugtugin nyo ng buo, yung tape na pinagkunan nyo nun, and will not take it out of context, maiintindihan ng taong bayan yung karunungang sinasabi ko dun sa mga talatang nakasulat. Ngayon, kung yan ang puhunan para umalis ka dyan sa inyo at pumunta sa amin, o kaya umalis naman yung kapatid namin pumunta sa inyo, masasabi ko sa kapatid, huwag ka na rin aalis dito para pumunta sa kanila. Kasi kung paramihan ng puntos, mas marami kong puntos. Bakit? Sila simpleng-simple, mali pakinggan natin. Ito, simple-simple. Hindi naman hiwaga ho yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung puno, ikaw naman simple-simple ini. Okay. Yan. Simpleng-simple nakakantsaw. Si Cain daw ang panganay, bunso raw si Abel. Mali yun. Napakagago nun. Katangahan yun. Okay yun. Ganyan ba, magpupuntusan tayo? Yan, simpleng-simple, mali. Pero yung pinapaliwanag ko sa Marcos, hindi simpleng-simple yun. Bihira, nakakaalam ka. Yan, yan kayo humatol, mga kababayan. Sa punto na yan tayo hahatol. Kung sino ang may mas kaalaman sa kasulatan. Tandaan nyo, ang
Ang mga alagad hindi sumusulat ng hindi nila nakita at narinig. Kaya may nagsulat, hindi lahat ng alagad umalis. Hindi lahat ng alagad tumakas. May naiwang alagad, kaya may nakapagsulat. Yan ang dapat makita. Kaya kung dun lang ang pagbabatayan mo, kapatid, para lumipat ka rito, napakababaw na batayan yan. Napakababaw niyan. Hindi bali ka nang huwag lumipat pagka ganyan lang ang batayan mo. Fratelli kasi po, may nagtatanong po sa inyo noon. Ang itinatanong niya po, alam ko po, nakakako po, nakasombrero po yun eh. Ang tanong niya po sa inyo, hindi naman kung ilan ang tumakas o lahat eh. Ang tanong niya kung sino ang tumakas, kung dumarakit ba o yung alagat. Ang sagot niyo po noon, ang tumakas ay ang dumarakit. Hindi pwedeng iwan ng mga alagat ng mga Panginoon kay Kristo. Tanong ko sa'yo, yung ba salita ko, hindi pwedeng iwan si Kristo, totoo ba o hindi? May naiwan nga eh. May naiwan eh. Oh, ngayon, yung dumarakit. Bakit? Mababasa mo ba na si Malco naiwan? Mababasa mo na iwan si Malco? Sa ordinary promptings of man, ikaw man ang pagmilagruhan ng dinarakit mo, mawawalan ka ng loob na yung dinarakit mo, itakipin mo pa. Yan ang real na yung puntong yan, ordinarily, hindi pinapaliwanag ng mga ministro yan. Ordinarily, gaya ng ministro nyo. Doon na lang kayo sa nababasa eh. Hindi nyo nililiwanag kung ano yung nababasa. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya pumatol ka ng matwid na paghatol, kapatid. Alam mo, yung ginagawa ng mga ministro mo sa TV, pinuputol ng alanganin yung sagot ko. Kaya parang lumalabas na kontradiksyon. Pero laliman mo lang ng konti. Hindi simple. Laliman mo lang ng konti, makikita mo. Eh kayo, hindi simple eh. Blatant eh. Sino ang binhi ni Abraham? Si Manalo. Pagkaraan ng panahon, sino ang binhi ni Abraham? Si Kristo lang, hindi si Manalo. O yan. Yan ba ang dahilan? Kaya ka lilipat sa amin? O ang kapatid namin lilipat sa'yo? Huwag na tayong magganunan. Magtanong ka na lang at mag-aral ka. Bahala ka kung gusto mo lumipat, kung hindi. Fratelli, pangalawang tanong ko po. Sige po. Ang sabi niyo po, sa programa, testigo ko po na naman itong mga miyembro niyo rin. Sabi niyo po, sa lahat ng reliyon, naitapo na si Satanas. Nasa loob pa nga nila eh. Nasa loob nila ito, nila ito. Ang sabi niyo, dito pa lang, sa ibabaw ng lupang ito, kayo pa lang ang nakapagpaliwanag na si Satanas sa inyo, sa pananampalataya ninyo, ay hindi pa niyahagi sa lupa. Ayun naman ang sinagot niyo noon. Ito nga, maano po ito sa TV. Ito. Sige. Alam mo kapatid, pagbibigyan kita dahil ako, may awa ako sa mga tao na nagsusuri at saka gusto ko rin mapatunayan ng namumuntos o namumuntos lang. Yung nagsusuri, naaawa ko. Pero kung namumuntos lang, gusto ko mapatunayan ng namumuntos na hindi niya ako kayang duru-duruin kahit kailan. Eto. Ang pinagbabatayan dyan, yung Apokalipsis 12:9 ng Apokalipsis. Babasa tayo. Pakilagay sa screen. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Jeez! At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan